Hello mga kapatid, magandang araw po. Kumusta po kayo? At sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. Pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ay maghari lagi sa puso at isipan natin. At ngayon mga kapatid, salamat muna ako sa mga star senders natin ngayon. Hindi pwede magpasalamat, hindi tayo papayag na lulubog ang araw without recognizing them. At salamat din sa mga nagpadala para sa mga seminaryan ha. Ang Diyos na po yung magsukli sa kabutihan ninyo. At after 10 years, marami ng pari sa Diocese of Tagbilaran. Because we help each other. Okay? Pasalamat ako kay sa mga star senders natin. Nangunguna po sa linggong ito si kapatid na Merna Andaya. Nagpadala ng 1,900 stars. Pangalawa po, si Sister Ami Naelga. Lagi ito. Pangatlo, si Antonia Rose, 200 stars. Pang-apat, si Sarameth Dulanas, 200 stars. Si Gina Apatan Dinukot, pang-lima po siya. So, 150 stars. Si Malak Ganel, 100 stars. Si pang-pito, si Marcelina Galio Canta, 100 stars. Si Efren Ramos, 100 stars. Pang-siyam, si Junio Chavas, 55 stars. Si Clemens Nilias, 50 stars. Si Rosel Arug Alakla, 50 stars. Si Bernardo Iberzabal, 50 stars. Ka-12, ka-11 si Ani Nayuhan, 10 stars. Si Lou Santa Darunday Dual, 10 stars. Ka-15 si Lou Santa. Si Jacqueline Cristinor, 3 stars. Si Tess Chavez, 2 stars. Si Grass AA, 1 star. Si Jess Lumarda at Chacozo, 1 star. Salamat po. So ngayon mga kapatid, pag-usapan natin itong mga fortune teller, no? Na nagbigay naman ng prediction sa 2026. Ito si Joey Vargas para sa taong 2026 at si Rudy Baldwin, laging sikat, no? So panuuri natin mga kapatid. Itong sa Jessica Soho po ito. Ano ba yung komentaryo natin? 2026. Sure. Prediction ko for 2026 is a year of fears. Year of On the fears. first quarter of the year, may ulo pa akong nakikita na maaring magkaroon ng problema ang ating presidente nakaupo. Makita mo talaga yung patayan. Mga papasok na panibagong mga virus. Hindi raw sila nananakot, pero sana ang mga sasabihin nila magsilbing babala. Gusto ko ang tao maging ready. Ang mga pangitain ni Jovi, ibinabahagi niya sa kanyang vlogs. Nahulaan na raw niya ang pagbaba sa pwesto ni dating Senate President Cheese Escudero. Tingin mo mapapalitan ba ang Senate President? Medyo kinokontrol pa rin naman siya na manatili. Pero merong mga nagsasuggest na palitan talaga. Pinalitan sa pagka-Senate President si Senador Cheese Escudero. Ang gamit ni Jovi sa panghuhula, tarot cards. Sa tarot card, parang nagbukas ako ng isang television. Parang merong isang energy na parang lumalapit. Meron na lang parang isang vibration na pumapasok sa utak ko o nararamdaman ko na lang siya na merong bagay na magaganap. O minsan meron parang bumubulong. I don't know where that voice came from. Ugali ko yan kapag nangyari yan. Pinopost ko agad sa FB. Kahit wala pa. Sa parang binibigyan ko ng warning ang tao. Even tinatanong ko sarili ko, anong meron ako? Ba't meron ako nito? At ito raw ang mga sinasabi ng baraha ni Jovi ngayong 2026. Ang taon ng 2026, magulo pa rin nakikita ko pa rin ang mga trahedya, no? Ang mga lindol. Buong mundo ay
maaaring mabigla sa lakas ng lindol na yun. Pero mag-iingat ang bandang Amerika, yung nararamdaman ko. May nararamdaman ako malaking, sa isang Asian country, may nararamdaman ako malakas na lindol na maaaring makaranas din ng Pilipinas. Ayok, hindi pa yan ang bigwan. Ang lindol nasa kalagitnaan ng taon from July hanggang October. Maraming tubig, o ibig sabihin pagkabaha. Mas matindi. Mga papasok na panibagong mga virus na may kinalaman sa hangin. Merong isang comedian, stand-up comedian, pagkawala ng taon ng 2026 sa part ng showbiz. No? Dalawa ring lalaki ang nakikita ko sa part ng showbiz ang magkakaroon ng mga titong So, yan po. hindi maganda. Mga kapatid, yan po yung pag-usapan natin. No? Itong mga fortune telling, tellers, at tarot cards. Ano ba yung mga sinasabi? Hindi po ito personal ko, ha. Sa mga nauna kong exorcist, ano yung mga warnings? May warning pala yung mga exorcist nito. Nagbabatay lang ko sa mga naunang exorcist ko, ha. Yung mga season exorcist, mga kapatid. Ito po, punta naman tayo ni Father Gabriel Amort. Siya po yung chief exorcist sa Vatican. So, hindi po basta-basta po siya yung position niya, no? Chief exorcist sa Vatican. Ito yung sabi niya, mga kapatid, no, ni Father Amort. Nandito po ito sa aklat niya. An exorcist tells his story. Theme about occultism as causes of position, tarot cards, sciences, astrology, fortune telling, entry points for demonic influence. Sa kanyang aklat na An Exorcist, More Stories, Repeated Warnings Against Divination, Testimonies Linking Fortune Telling to Spiritual Oppression. So, nandyan po sa aklat niya ito, sources po natin. So, ito yung direct warning niya sa mga mahilig sa tarot cards, mahilig sa mga fortune tellers, no? Ang sabi niya, all forms of divination, tarot cards, fortune telling, astrology, palm reading, pati na yung pagbabasa ng ating kamay, are an opening to Satan. Ano? Hindi sa demonyo, hindi demonyo, ha? Opening, or meaning doorway of Satan. Okay. These practices are never neutral. Nag-ingat po, ha. These practices are never neutral. They create spiritual access points that evil spirits can exploit. Malinaw na malinaw yan, ha. Yan po ang sabi sa isang season exorcist. Sino ba si Father Amort? Tignan natin yung kanyang credential, mga kapatid, ni Father Amort, para makilala natin siya. So, ano yung background ni Father Amort? Ang nalalaman ko, siya po yung chief exorcist of Rome, voice of spiritual warfare, Italian Poland priest, veteran of thousands of exorcism prayers. So, 1,000, ha? The devil is real, but not equal to God. Devil is a creature. He is not an opposite to God. So, isa siyang well-known Catholic exorcist of modern times, appointed exorcist of the Diocese of Rome in 1986. He served for decades and helped found the International Association of Exorcists. Siya pala isa sa mga founder sa International Exorcists, no? So, sabi niya, ito po, dahil for the sake of curiosity, mahilig tayo sa mga occult practices. Sabi niya, the greatest victories of Satan are not spectacular possession, but small daily compromises accepted without resistance. No?
So meaning curiosity and entertainment are often the first step toward spiritual bondage. Curiosity lang. Ay, hulaan mo yung aking kamay. Hulaan mo, manalo ba ako? Sa sunod na eleksyon, magpahula ka. No? So, marami sa atin, for curiosity sake, for entertainment sake, no, seeking the future, using the fortune tellers. No? Those who consult fortune tellers show a lack of trust in God's providence, place themselves under another power. Yan pong sabi ni ni Father Amart. Uulitin ko. Ito yung curiosity, dahil sa curiosity for entertainment only, Father, is a first step of the evil one toward spiritual bondage, spiritual slavery. No? Those who consult fortune tellers show a lack of trust in God's providence and place themselves. Dahil doon, maniniwala na sila, yun ang kapalaran ko, posible yun ang kapalaran ko. Yan po, delikado po yan, ha? So, fortune telling replaces faith in God with dependence of hidden and deceptive forces. Sabi ni, yung ini-interview ni Jessica Soho, sabi niya, no, may bubulong sa akin. Hidden forces. Yan po ay hidden and deceptive forces. May bubulong sa akin. May energy na papasok sa isipan ko. Yun na. Isusulat ko sa Facebook. Ipopost ko sa Facebook. No? Yan po. Anong sabi ni Father Amart? Fortune telling replaces faith in God with dependence on hidden and deceptive forces. So mag-ingat po tayo. So dito tayo sa experience ng mga exorcist na itong experience nila ay 3 taon po ako naging exorcist. Pero matagal din ako nag-deliverance. No? So, dito na tayo sa experience. Doctrinal yon. Yung una ko ay doctrinal presentation ni Father Amart. Dito naman tayo sa kanyang experiences on exorcism. In many cases, take note in many cases of possession and oppression, the origin can be traced back to occult practices such as tarot cards, fortune telling, seances, or mediums. So, malinaw na malinaw yan, ha? So, na-trace niya, base sa kanyang experience, during exorcism, the demons will reveal themselves that our doorways were occult practices, namely astrology, tarot cards. Ako po, naka-experience po ako nito. During exorcism, ang exorcist kasi, magsakawan ng imperative command, imperative question, tell me your name. Sasabihin niya, example, Asmodeus, and tell me your entry points. No. Isa dito, totoo ito. I can attest to the experience of the chief exorcist of Vatican. Father Amart repeatedly testified that divination is one of the most common entry points in exorcism cases. So, kasali na po dito yung fortune telling, tarot cards, kasama na po dito sa divination. Bakit tinatawag na divination, divine? No? Dahil yung mga demonyo, they will appear as divine. They will appear as saint. Hindi automatic, na may magpakita sa iyo na may magpakita sa iyo na espiritu ng santo, automatic santo na yan. No? Dito naman tayo sa isang exorcist na naman. Si Father Chad Ripper Chair, may warning din siya. Divination is a direct violation of the first commandment. He teaches that fortune telling seeks knowledge apart from God, and therefore constitutes idolatry, even when people claim it is just for fun. So, malinaw na malinaw,
So yung divination in relation to fortune telling, fortune tellers, just for fun, delikado po yan. For the sake of... Magkatulad sila, ha? Kita ninyo ang consistency of theological reflection of all season exorcism, mga kapatid. At hindi po ito opinion ko, ha? No? Galing po ito sa simbahan, galing po ito sa mga season exorcism. So sabi niya, fortune tellers do not get their information from God. Yung information na natanggap nila, precise siya dito, ha? Specific siya dito, ha? Do not get their information from God. If something preternatural occurs, it comes from demons. May tatlong three kinds of world para maintindihan nyo yung language niya, no? May three kinds of world. The first one is the natural world. Tayo po yun, natural human being. May in between May tinatawag na preternatural beings. Sino ba ito? Yung mga fallen angels. Base sa turo ng simbahan, itong mga espiritu na nasa kahoy, espiritu na nasa puno, espiritu na sa kagubatan, espiritu na nasa kuweba, espiritu na nasa kahit ano, no? They're fallen angels. Na yung mga agta, mga diwindi, fallen angels. They're part of the preternatural world. Greater than the natural world. Higher than the natural world. The third one is the supernatural world. The God, the angels, and the saints. No? Kung yung information nila is may element of preternatural, kung may preternatural occurrence, it is from demons. Grabe, no? Very precise sila dito, no? According to Father Refberger, demons can sometimes provide limited, deceptive information in order to gain trust and spiritual access. So, ano yung rason ng demonyo? Nito, provide limited, deceptive information in order to gain trust and spiritual access. Dito naman tayo sa tarot cards and astrology. Sabi niya, tarot cards and astrology open the door. Kita ninyo yung consistency. Hindi po ito personal opinion, ha. Nababantay po ito sa mga season exorcism and then sa teaching ng simbahan. Tarot cards and astrology open the door to demonic influence because they involve an implicit consent to spirits that are not God. So, delikado po yun kung magpagamit po tayo sa ibang mga espiritu. Not from God. No? Even passive participation. Listening. Just imagine even passive participation. Mabigat ito. Pinabigat ni Father Chad Refberger itong kanyang analysis. No? Even passive participation. Ano yung passive participation? Listening, curiosity, and repeated exposure can become a form of permission. So, kung lagi mong pinanood ito at binabasa ito, yan po, nagbigay ka na ng consent. Even passive participation. Ito po, yung harmless curiosity natin. The demonic rarely enters through dramatic acts. It usually enters through small permissions. Father Refberger emphasizes that curiosity is often the gateway. Yan po, curious ako sa future ko, Father. To deeper spiritual abundance, KG ka naman, Father. No, dito na tayo sa experience niya. In many cases of demonic oppression, the root cause is involvement in occult practices, such as fortune telling, tarot cards, sciences, or astrology. This observation comes from patterns repeatedly encountered in deliverance and exorcism cases. No? Nandyan po yan sa kanyang aklat, The Introduction to the Science of Mental Health, The Dominion, The Binding Force of Tradition, Deliverance Prayer for the Use of Laity. Dito naman tayo sa
sa sariling atin, si Father Sikia. Sabi ni Father Sikia, Chief Exorcist of the Archdiocese of Manila, idol ko. No. Sabi niya, there is no such thing as harmless fortune telling. Any attempt to know the future apart from God opens the door to demonic. No, tarot cards, horoscope, spam reading, and fortune telling are forms of divination. Even when done for fun, very consistent ha. Hindi po ito personal opinion nila. It is based on their experience. Even when done for fun, they invite spiritual influence, not from God. Many cases of spiritual oppression began with curiosity, not intention. So, hindi po talaga na, intentional, no? The devil does not need full consent at the start, only permission, little permission, no? Small compromises, card, reading, superstition, can become a spiritual entry points. Grabe, no? Dito naman tayo ni Father Winston Cabading. Exorcist din sa Archdiocese kasama ni Father Sikia, isa sa mga idol ko na exorcist. Fortune telling replaces trust in God. Very consistent, ha? With trust in spirits that do not come from Him. So, elaboration. Fortune telling is a sin against the first commandment. It contradicts Christian faith because it seeks control over the future instead of surrender to God's will. So, surrender na natin yung kinabukasan natin sa kalooban ng Diyos, hindi sa paghuhula. Spiritual healing often requires renunciation. Paano ito ma-heal tayo? Very essential po yung renunciation of tarot cards, amulets, and other practices. Sabi ni Father Cabading, ito yung strong reminder niya. You cannot pray the rosary sincerely while holding on to occult practices. Grace and occult cannot coexist. Kaya nga, maraming mga oppression na nangyari sa buhay mo. Dito tayo sa Bible. Nandiyan ba yan sa Bible? Sa New Living Translation, Deuteronomy chapter 18 verse 10, malinaw na malinaw. For example, never sacrifice your son or daughter as a burnt offering, and do not let your people practice fortune telling. Malinaw na malinaw. Or use sorcery or interpret omens or engage witchcraft. Literal uses the term fortune telling. Dito naman tayo sa Micah chapter 5 verse 12, the New Living Translation. I will put an end to all witchcraft, and there will be no more fortune tellers. So, malinaw na malinaw yan, ha. So, yan lang sa po muna ngayon, ha. Yung isi-share ko sa inyo about nila Rudy Balbuena and anong pangalan nila? Joycey, no? So, maraming salamat po sa inyo. At pasalamat din ako personal mismo. I-recognize ko yung mga star senders natin sa umagang ito. Si Mira Pilones, so 50 stars. Ang nangunguna po ay si Sister Ibiang Byron, 1,000 stars. Salamat po, kapatid. Si Gladys Santilan Pinili, 100 stars. Salamat, kapatid. Si Zen Piscos Cornito, 50 stars. Salamat po sa inyo, ha. At ang Diyos na po magsukli sa kabutihan ninyo. At ipopost ko po mamaya yung mga kapatid natin na generous na mga star senders. Ang Diyos na po magsukli sa kabutihan ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day delivered, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, to us at the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless po sa inyong lahat, ha. So, Fighting Maria, that accept thee with a humble